Sa payong nagsimula ang lahat. Ito rin ang tangi at nag-iisang paraan para magpapansin ang CEO ng sikat na kumpanya. At payong rin ang magiging dahilan para mahanap nila ang tunay na pagmamahal. Tara at sabay-sabay po nating pakinggan ang isa na namang inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo na pinamagatang The CEO Who Stole My Umbrella. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Rainy season. Sa ganitong tag-ulan ay talagang kailangan ng kahit na sino ang payong, raincoat at iba pa na magpapanatiling dry sila kahit na tag-ulan. Asa na ba kasi si Sandra eh? Pabulong na dabog ni Laila na naghihintay sa kaibigang si Sandra. Si Laila de Guzman ay babaeng ubod ng ganda, kahit na napakasimple, matalino, madiskarte, at higit sa lahat ay palaban. Hindi siya pumapayag na inaapi siya ng ibang tao, kahit alam niya sa sarili niyang hindi siya ganun kayaman. Siya ay 30 taong gulang. Si Sandra Ferrer, ang kaibigang matalik na handa siyang ipaglaban sa kahit na sino. Ito ang nag-iisa niyang kaibigan na ubod ng gastador dahil sa sobrang yaman ng pamilya. 29 na taon gulang. Hay, bahala siya dyan. Akmang aalis na si Laila nang pagtingin niya sa tabi niya ay wala na roon ang payong niya. Lumibot ang tingin niya sa labas ng mall pero wala ng tao. What the? Where's my umbrella? Sigaw ni Laila. Bumaling ang tingin niya sa lalaking nagmamadaling tumakbo. Agad niya itong hinabol dahil sobrang halaga ng payong na yun para sa kanya. Ito ang huling alaala niya sa mga mahal niyang magulang bago pumanaw. Hindi nagtagal ay nakalapit si Laila sa lalaki na mabilis na tumatakbo papunta sa tapat ng malaking kumpanya. Ang kaniyang puso ay mabilis na tumibok habang tumatakbo siya. Hindi alintana ang pagod sa kanyang mga binti. Ang lalaki na tila hindi alintana ang kanyang ginagawa ay lumiko sa tapat ng kumpanya. Nagpapakita ng mga palatandaan na parang ipinagmamayabang ang kanyang presensya. Hey! Sigaw ni Laila habang hinahabol ang lalaki. Sandali lang, ibigay mo yung payong ko! Ngunit hindi nagkaroon ng reaksyon ng lalaki. Hindi siya lumingon at patuloy na lumalapit sa pinto ng kumpanya. Tumakbo si Laila ng mas mabilis at sinubukang pigilan siya sa pagpasok sa loob. Pangit! Sabihin mo na sa akin kung nasan ang payong ko! Dagdag na sigaw ni Laila habang tinutok ang kaniyang mga mata sa lalaki. Pagdating nila sa harap ng kumpanya, sa wakas ay huminto ang lalaki at lumingon kay Laila. Ang mga mata niya ay puno ng pagkamangha at pagdududa, ngunit hindi siya mukhang nag-aalala. Ang lalaki na nakasuot ng formal na damit ay mukhang hindi nababahala sa nangyayari. Anong gusto mo? Tanong ng lalaki sa malamig na tono. Bakit ka nandito at bakit mo ako hinahabol? Yung payong ko, yun ang kailangan ko. Ito ang huling alaala sa mga magulang ko. Sagot ni Laila, hindi maalis ang sakit sa kanyang boses. Ang dami nang nangyari at hindi ko na kayang mawalan pa ng payong na yun. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sabi ng lalaki na tila wala siyang pakialam sa sinasabi ni Laila. Wala akong idea kung paano mo ako nayugnay dito. Don't play with me! Galit na sabi ni Laila habang pinipilit niyang makalapit sa lalaki. Kilala kita! Ikaw kumuha ng payong ko! Ngunit hindi pa rin magpapakita ng pag-aalala ang lalaki. Tumingin siya kay Laila na parang nagtataka kung bakit siya ang pinili niyang sisihin. Ang gulo mo, sabi ng lalaki. Hindi mo ba alam kung paano makipag-ayos ng maayos? Nabigo si Laila sa tono ng lalaki. Nagsimula na siyang magalit at hindi siya nagpatinag kahit pa naglalabas ng masamang ugali ang lalaki. I'm not playing games with you! Sigaw ni Laila. You stole something that's important to me! Ang babab mo naman kung sasabihin mo na hindi mo alam. Kung gusto mo makipagtalo, maghanap ka na lang ng ibang lugar. I'm busy. Sagot ng lalaki na halos may pagkamataas ang tono. I'm not going to waste my time on this. Busy ka na, mas importante pa sa akin. Sabi ni Laila, halos mawala na ng presensya. Ngayon,
ipakita mo na ang payong ko o maghahanap ako ng iba pang paraan para makuha to. Hindi nagpakita ng kahit anong pag-aalala ang lalaki. Nagpatuloy siya sa pagpasok sa loob ng kumpanya habang si Layla ay patuloy na nagagalit sa labas. Ang pinto ng kumpanya ay malapit nang magsara at nagmamadali si Layla na humarap sa security guard na nasa tabi. "Sorry miss, hindi ka makakapasok sa loob," sabi ng security guard habang tinitingnan si Layla ng may malasakit. "May appointment ba kayo o pakay sa loob?" "Nakipag-away lang ako sa isang lalaki na kumuha ng payong ko," sagot ni Layla. Nahulog ang boses dahil sa pagod at frustration. "Pero kailangan ko talaga makuha ang payong ko." "Hindi ko alam kung anong maaari kong gawin," sabi ng security guard habang tinutulak ang pinto. "Kailangan mo umalis o makipag-ugnayan sa mga opisyal ng kumpanya para sa mga ganitong kaso." Ngumiti si Layla nang may kabangasan, ngunit hindi siya nagpatinag. Lumihis siya sa gilid ng pinto at naghintay. Umaasang makakahanap siya ng ibang paraan para makuha ang kanyang payong. Kahit na ang lalaki ay tila ayaw magpatinag sa kanyang paggalit. Kahit na bumalik na si Layla sa labas ng kumpanya, hindi niya mapigilan ang pakiramdam na mayroong hindi tama sa sitwasyon. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang laban. Kahit na parang hindi siya makakapasok sa kumpanya at makuha ang payong na mahalaga sa kanya. Hirap makatulog si Layla dahil sa di niya makalimutan ang nangyari. Lihim siyang napangiti nang maisip ang lalaki na gwapo ito at matipuno. "Stop, Layla," pagsaway niya sa sarili at nagdesisyon na lamang pilit na patulugin ang sarili. Kinabukasan, nagdesisyon si Layla na mag-apply sa kumpanya na yon kahit na walang kasiguraduhan sa kung ano ang mangyayari. Isang bahagi ng kanya ay umaasang maaari niyang makuha ang payong niya. Ngunit higit pa roon, ang pangarap na makahanap ng trabaho na magbibigay sa kanya ng oportunidad ay nagtulak sa kanya na ituloy ang plano. Nang makarating siya sa kumpanya, agad siyang sinalubong ng receptionist na may maayos sa pananamit. "Miss, proceed to the room. It's for your interview," sabi ng receptionist na tila hindi alintana ang kakabahan ni Layla. "Thank you," sagot ni Layla, kahit na nananabik na siya sa susunod na hakbang. Naglakad siya patungo sa tinukoy na silid kung saan natagpuan niya ang isang tahimik at maayos na lugar para sa interview. Pagpasok niya, nakita niyang may isang babae na nag-aayos ng mga dokumento sa mesa. "Good morning, miss," bati ni Layla. "I'm here for the interview." "Good morning," sagot ng babae na may ngiti. "I'm Mia, the HR manager. Please have a seat. We'll begin shortly." Naghintay si Layla sa upuan. Tinitingnan ang mga dokumentong nasa mesa. Ang oras ng interview ay tila tumagal ng matagal para sa kanya. Ngunit sa huli, si Mia ay lumapit sa kanya at nagsimulang magtanong. "Can you tell me about your previous work experience and why you are interested in this position?" Tanong ni Mia na tila seryoso sa kanyang mga tanong. Ipinaliwanag ni Layla ang kanyang mga nakaraang trabaho, mga natutunan at kung bakit siya interesado sa posisyon. Ang kanyang mga sagot ay tapat at maayos. Ngunit habang lumilipas ang oras, nagiging mas tense siya. "Very impressive," sabi ni Mia pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap. "Pero ang final interview ay with Mr. Isaac Guevara, our CEO. Swerte ka dahil available siya ngayon." Nagulat si Layla sa balitang ito, ngunit hindi siya nagpatinag. "I'm ready for it," sagot niya nang may tapang. Nang dumating ang oras ng final interview, dinala siya ni Mia sa isang malaking opisina na napaka-modern at elegante. Si Isaac Guevara, ang CEO ng kumpanya, ay nakaupo sa likod ng isang malapad na mesa na gawa sa mamahaling kahoy. "Good morning, Miss Layla," sabi ni Isaac na tumayo upang magbigay galang. "I'm Isaac Guevara. Please, take a seat." "Good morning, sir," sagot ni Layla habang umuupo. Mabilis niyang tiningnan si Isaac na tila may hawak na otoridad at dignidad. "Let's get right into it," sabi ni Isaac na may seryosong tono. "Tell me,
why you believe you are the best fit for this role. And what can you bring to our company? Tumango si Laila at nagsimulang magpaliwanag. Sir, I believe that my previous experience and skills make me a strong candidate for this role. I've always been passionate about working in a field that allows me to use my creativity and problem-solving skills. I am particularly drawn to your company because of its commitment to innovation and quality in beauty products. Habang nagkukwento si Laila, si Isaac ay nakikinig ng mabuti. Ngunit walang pagpapakita ng emosyon sa kanyang muka. Tumutok siya sa bawat detalye na binibigay ni Laila at sa bawat sagot, sinusuri niya ito ng maigi. I see. Sabi ni Isaac pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap. How do you handle challenging situations? And can you give an example from your previous work where you had to overcome a difficult challenge? Nagtataka si Laila kung bakit tanong na ito ang binato sa kanya, ngunit nagpatuloy siya sa pagsagot. In my previous job, I was once tasked with managing a project that had a tight deadline and limited resources. I organized a team meeting, identified the key issues, and delegated tasks effectively. By maintaining clear communication and focus, we managed to complete the project on time and to the client's satisfaction. Nag-isip si Isaac habang pinagmamasdan si Laila. It seems like you have the right mindset and approach. Sabi niya na hindi masyado nagpapakita ng emosyon. What do you know about our company's values and how do you align with them? From my research, I understand that your company values innovation, customer satisfaction, and ethical practices. Sagot ni Laila. I align with these values because I believe in creating products that not only meet customer expectations, but also contribute positively to the community. Si Isaac ay tiningnan siya ng maigi. Ang kaniyang mga mata ay nagpapakita ng kakulangan ng kasiyahan. I appreciate your answers, sabi niya sa wakas. But I need to be certain that you understand our company's core mission and culture. Nag-alala si Laila, ngunit hindi siya nagpatinag. Sir, I am committed to contributing to your company's success and upholding its values. I am eager to learn and grow with your team. Sa huli ng interview, si Isaac ay nagbigay ng isang bahagyang ngiti. Thank you for your time, Miss Laila. We will be in touch. Nang makaalis si Laila mula sa opisina ni Isaac, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at kaba. Ang pag-aalala niya sa pagkawala ng payong ay nagbigay daan sa isang mahalagang hakbang sa kanyang buhay. Maghihintay siya ng balita mula sa kumpanya. Ngunit ang kanyang determinasyon na makuha ang payong na mahalaga sa kanya ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat. Sandra! Bungad ni Laila sa cellphone nang tumawag ang kaibigan. Kumusta ka na? Laila, ang tagal mong hindi nagparamdam ah. Nasa bahay lang ako. Nagbabalik loob sa Netflix. Sagot ni Sandra na tila natutuwa na makipag-chat. Wala akong masyadong oras. Nag-apply ako sa isang kumpanya kanina. Sagot ni Laila, may halong excitement at kaba. Medyo stress ako dahil ang daming nangyari. Talaga? Anong kumpanya? Tanong ni Sandra, interesado. Yung malaking beauty products company na malapit dito. Nagpunta ako doon kanina para sa interview. Sagot ni Laila, tinutokso ang mga detalye. Wow, ang taas ng level ah. Ang laki ng chance mo dyan. Sabik na sabi ni Sandra. Paano ang interview? Ay grabe, ang hirap. Sagot ni Laila, nagkikwento. Tapos ang pinaka nakakagulat, ang final interviewer ko. Si Isaac Guevara. Isaac Guevara? Nagulat na tanong ni Sandra. Yung kilalang CEO na sikat na abogado? Wow, ang yaman at gwapo nun ah. Oo nga, nakakagulat diba? Sagot ni Laila, nangingiti. Hindi ko rin inaasahan na siyang mag-interview sa akin. Ang ganda ng opportunity mo. Pero, kamusta siya? Anong impression mo sa kanya? Tanong ni Sandra, interesado sa detalye. Sa totoo lang, sobrang intimidating niya. Sagot ni Laila. Tila mabigat ang aura niya, pero sobrang professional. Sa interview, parang hindi siya nagpapakita ng emosyon. Tapos nung tanongin niya ako kung paano ko nakikita ang sarili ko sa company,
Ang dami kong sinabi na hoping na magustuhan niya. Layla, natural lang yun. Kailangan mo talagang i-impress sa mga ganitong klase ng tao. Sabi ni Sandra. Ang importante na ipakita mo ang best mo. Baka hindi lang siya makakumpuni ka agad. Yeah, I hope so. Isa pa, kahit na medyo nahirapan ako sa interview, kinagulat ko pa na magaling siya sa field niya. Ang dami niyang accomplishments. Hindi lang sa pagiging CEO, kundi pati na rin sa pagiging abogado. Sagot ni Layla. Talaga? Mukhang malaking pangalan siya sa industry ah. Kaya palang taas ang tingin ng lahat sa kanya. Yeah, and he's not just famous in the business world, pero sa legal field din. He's known for his high-profile cases and advocacy. Nakakahiya nga at halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sabi ni Layla. I'm sure makakaya mo yan. Sa tingin ko, nakita niyang potensyal mo. Nakausap mo siya ng personal at yun ang malaking bagay. At least, magkaalaman na tayo kung ano yung resulta, diba? True. Ngayon, kailangan ko lang maghintay sa feedback. Sana lang maging okay ang lahat. Good luck sa'yo. Sana nga makuha mong posisyon. At saka, sana mahanap mo rin yung payong mo. Mahalaga pala yun sa'yo. Sabi ni Sandra. Salamat Sandra ha. I really appreciate your support. Siguro, kailangan ko lang ipagdasal na maging successful ang lahat. Malapit na rin ako umuwi. Gusto ko na sana mag-relax. Okay Layla, wag mong kalimutan magpahinga ha. Kita tayo soon. Good luck ulit. Salamat. See you soon. Sagot ni Layla bago nag-end call. Pagkatapos ng tawag, nagpatuloy si Layla sa kanya mga iniisip habang naglalakad pa uwi. Naisip niya kung anong magiging resulta ng interview at kung paano siya magiging handa sa mga susunod na hakbang. Paulit-ulit nakatok sa pintuan ni Layla dahil sa kilala siya bilang mainitin ng ulo. Sinigawan niya ito bago buksan. Ano ba naman yan? Di ka ba makapaghintay? Hindi na natuloy ang sasabihin niya nang pumasok diretso ang lalaki. Ito si Isaac. Lower your voice, you're so loud. Ani Isaac at walang pasabing umupo. Your apartment is so small and messy. Dagdag pa nitong muli. Excuse me, but who do you think you are? Barging into my place like this. Sagot ni Layla, naguguluhan at nagagalit. I'm Isaac Guevara, the CEO of the company you just interviewed with. Sabi ni Isaac, hindi nagpakita ng anumang emosyon. I'm here to discuss your application. Yeah, I know who you are. Sagot ni Layla, bumubusina. Pero hindi ka naman dapat nagpupunta dito. Nawala man lang any notice. Calm down. Sabi ni Isaac, tinitingnan ang paligid ng apartment. I'm here to inform you that you've been accepted for the position. Congratulations. Accepted? Really? Nagulat na tanong ni Layla. Bakit ngayon ka lang nagpunta? At bakit sa bahay ko? Isaac leaned back in the chair, clearly unbothered. There are certain formalities that need to be addressed. You see, I need to discuss something else with you. Layla raised an eyebrow. What else? I understand that this might come as a surprise. Isaac started. But there's a personal aspect to this offer that I need to address. Personal? Ano yun? Tanong ni Layla. Nagiging curious ngunit hindi pa rin nawawala ang irritation. Isaac looked at her seriously. My parents are quite traditional. They expect me to be married to someone they can approve of. So, here's the thing. I need to show them that I'm in a committed relationship. I am proposing that you and I enter into a marriage contract. Are you serious? Layla's eyes widened, clearly shocked. You want me to marry you as a form of convenience for your parents? And why on earth would I agree to that? Isaac's expression remained neutral. It's a mutually beneficial arrangement. You get the job you've been wanting, and I get to fulfill my family's expectations. It's a simple contract. Simple contract? You think this is a joke? Sagot ni Layla, tumataas ang boses. You're asking me to marry you just to make your parents happy. And what about my life and my choices?
I'm offering you a chance at a career that many would kill for it. Isaac replied calmly. All I'm asking in return is for a little compromise. Compromise? This isn't just a compromise. It's a complete disregard for my autonomy, Lila said firmly. Why should I sacrifice my personal life for a job? If you think this is an easy way out for me, you're mistaken. Isaac sighed. I understand this might seem unfair, but sometimes we need to make difficult decisions to achieve our goals. So, this is how it's going to be? Tanong ni Lila, halatang nagagalit. You come in here, tell me I got the job, then drop a bombshell about marrying you? Yes, that's essentially it, Isaac said, standing up. I need your decision soon, as this is a matter of urgency. Lila shook her head in disbelief. You know what? I need some time to think about this. Hindi ako magde-decide agad. I won't be rushed into this. Isaac looked at her, his expression impassive. Fair enough. I'll give you a day, but remember, this opportunity won't last forever. Pagkatapos ng pag-alis ni Isaac, naiwan si Lila sa kanyang apartment, nag-iisip at nahaharap sa isang malaking desisyon. Ang tawag sa kanya na pagkakataon ay maglalakbay ng magkaibang landas mula sa inaasahan. Lumipas ang isang araw. Kinaumagahan, habang nag-iisip si Lila ng mga posibilidad at plano, muling kumatok sa kanyang pintuan si Isaac. Lila! Tinig ni Isaac mula sa labas ng pinto. Nagbukas siya ng pinto at nakita si Isaac na tila hindi nagbago ang pananaw. Nandito ka na naman? Tanong ni Lila, medyo napapagod na. Mayroon akong iba pang detalye na kailangan natin pag-usapan. Sabi ni Isaac, pumasok sa loob ng walang abiso. Okay, ano na naman? Tanong ni Lila habang nag-uupuan silang dalawa sa kanyang maliit na sofa. Isaac was calm and collected. I understand you're still processing my offer. I wanted to come here personally to address my concerns you might have. Yeah, well, it's quite a lot to process. Sagot ni Lila, tahimik na nag-aantay. I want to make this easier for you, Isaac said, leaning forward slightly. If you agree to this arrangement, I'll make sure to get back the umbrella that you lost. Lila's eyes widened in surprise. The umbrella? You know how important that is to me? Isaac nodded. I do. And I'm willing to make that part of our agreement. I'll ensure that it's returned to you. No questions asked. If you accept my offer. Lila looked at him, still struggling with the idea. So, ang kapalit ng payong ko ay ang pakikipagsunduan sa'yo na magpakasal? Yes. It's a fair trade. You get what's important to you, and I get what I need for my family's approval. I'm still not completely okay with this, pero... Isaac looked at her intently, waiting for her response. But... I'll consider it, Lila finally said. But I need to be sure that all the terms are clear. If I agree, I need to know exactly what I'm getting into. Of course, I'll provide all the details and ensure that everything is as transparent as possible. But remember, this offer is time sensitive. Lila sighed, clearly conflicted. Alright, I'll think about it. Just make sure you keep your word about the umbrella. Isaac smiled slightly. I will. I'll be in touch soon with the details. Pagkatapos umalis ni Isaac, naiwan si Lila na nag-iisip ng mabuti. Ang desisyon na iniisip niya ay magiging malaking hakbang sa kanyang buhay at kailangan niyang timbangin ang lahat ng aspeto nito. Hey nerd, get ready. Imimit na natin ang parents ko. Pagmamadali ni Isaac kay Lila, naabala sa pag-ayos ng sarili sa salamin. Isaac, wait, masungit ba sila? Tanong ni Lila habang sinisilip ang sarili sa salamin. Nag-aalala sa magiging pag-uugali ng mga magulang ng lalaki. Isaac smiled. Huwag ka mag-alala,
Medyo strict sila, pero mabait naman sa mga taong ipinapakilala namin sa kanila. Basta magpakita ka ng magandang asal, okay lang yun. Layla took a deep breath. Okay, sana nga. Pero bakit biglaan ang plano? Para saan ang pagpapakilala? Remember our agreement? Isaac said, looking at her with a serious expression. I need them to believe that we're committed to each other. It's all about appearances and family approval. Well, okay. Let's just get this over with. Sabi ni Layla na nagbigay ng magaan ng ngiti para makabawi sa kaba. Pagdating nila sa bahay ng mga magulang ni Isaac, agad silang sinalubong ng isang matandang babae at isang matandang lalaki na nagmamasid sa kanila. Ma'am, Dad, this is Layla de Guzman. Introducing her by Isaac with a formal tone. Nakangiti ngunit may halong kaba si Layla habang nagmamano sa mga magulang ni Isaac. Magandang araw po. Good day, sagot ng ina ni Isaac, si Mrs. Guevara, habang masusing tinitingnan si Layla. Si Mr. Guevara naman tila tahimik ngunit mapanuri. I hope you two are comfortable, sabi ni Mr. Guevara na may maayos na tono. Isaac, anong oras ang kasal natin? Kumunot ang noon ni Layla sa tinuran ni Mr. Guevara. Kasalan? Tanong niya, naguguluhan. Isaac quickly intervened. Dad, you know we're just here for the introduction. We're still getting to know each other. Right, Layla? Yes, sagot ni Layla na bahagyang naguguluhan. Kasal? Isaac smiled nervously. Just a formality. We need to give them an idea of our commitment to show that we're serious. Mrs. Guevara nodded approvingly. I see. It's good to see Isaac taking the step. But remember, a wedding isn't just about appearances. It's about commitment. Of course, Mrs. Guevara, sagot ni Layla na nagpatuloy sa pagpapakita ng magandang asal. Nagsimula na silang kumain sa dining table. At habang nag-uusap, tiningnan ni Mrs. Guevara si Layla at nagtanong. Ano ang plano mo para sa hinaharap mo, Layla? Ano ang mga layunin mo sa buhay? Layla took a moment to gather her thoughts. Well, I'm planning to pursue a career in business. I'm also interested in contributing to the community through various projects. That's wonderful, sagot ni Mr. Guevara. Kailangan ng mga taong tulad mo sa lipunan, pero sa kasal, paano mo balak ayusin ang lahat? Isaac, who was listening intently, gave Layla a reassuring glance. Layla has a lot of potential, and I'm confident that she'll bring value to our family. We're just in the process of finalizing our plans. Throughout the dinner, Layla tried to engage in conversations about her background and aspirations. Meanwhile, Isaac occasionally glanced at her, signaling his support. Pagkatapos ng dinner, naglakad sina Isaac at Layla palabas ng bahay na nag-uusap pa rin tungkol sa araw. Gosh, that was intense, sabi ni Layla na nagbubuntong hininga. Hindi ko alam na magiging ganito ka-strict ang mga magulang mo. Isaac smiled. They're strict but fair. They just want to make sure I'm with someone who will truly be a good partner, right? Hopefully, we can keep up with this package until everything is settled. Tuloy-tuloy na tayo sa kasal na yun, sagot ni Layla. Isaac laughed softly. Let's take it one step at a time. For now, let's focus on getting through this marriage. Layla nodded. Kahit na ang mga tanong ay patuloy pa rin sa kanyang isipan habang naglalakad silang magkasama. Ang plano para sa kanilang pakinabang na relasyon ay unti-unting binubuo. 3 buwan na ang nakakalipas, unti-unti nang napapalapit ang loob ni Layla kay Isaac, ngunit lihim lamang ito. Sa kabilang banda, mula pa man noon, hindi sila magkakilala, ay may gusto na ang binata sa kanya, kaya payong ang naging paraan para magpapansin siya rito. Layla, you okay? Tawag sa kanya ni Isaac habang abala sa pagpipirma ng mga papeles sa kanyang opisina. Si Layla na nag-aabang ay naisip na maaaring ito ang pagkakataon para mapag-usapan ang detalye ng kanilang kasal.
Kaya't sinubukan niya maging komportable kahit na ang kabang iniisip niya ay tila nangingibabaw. Bago pa man makasagot si Laila, bumukas ang pinto ng opisina. Ang magulang ni Isaac, si Mr. and Mrs. Guevara, pumasok sa loob. Agad na tumayo si Laila at lumapit kay Isaac. Umupo sa tabi nito para magbigay ng suporta. "Good afternoon, sir, ma'am," bati ni Laila habang nagmamano sa magulang ni Isaac, na tila nag-aabang din ng mga susunod na hakbang. "Good afternoon, Laila," sagot ni Mrs. Guevara na may malugod na ngiti. "Kumusta ang lahat? Ready na ba tayo para sa mga plano ng kasal?" "Medyo," sagot ni Laila na nagtangkang magpakita ng kumpiyansa. "Kailangan lang natin ayusin po yung mga ilang detalye." Mr. Guevara na may hawak ng mga dokumento ay lumapit kay Isaac at nagsimulang magtanong. "Isaac, ano na ang status ng venue? Nasaan na tayo sa mga detalye ng seremonya?" Isaac glanced at Laila and then back to his parents. "We're finalizing everything. We've chosen a venue. The Grand Ballroom at Hotel Lux. The date is set for next month." "That's good to hear," sabi ni Mrs. Guevara na tumingin kay Laila. "Have you thought about the theme and the decorations, Laila?" "Yes, ma'am," sagot ni Laila, sabik na ibinahagi ang kanyang mga plano. "We're considering a classic theme with elegant floral arrangements. We're looking at ivory and gold colors." "I like the sound of that," sabi ni Mrs. Guevara habang nag-aabsorb ng mga detalye. "Ngunit ano ang tungkol sa mga abay at iba pang detalye tulad ng catering?" Isaac took a deep breath. "We've got a list of potential caterers. Naghahanap kami ng mga best options for both the menu and the presentation. We also need to finalize the guest list and send out the invitation soon." Laila nodded, sabik na magbigay ng impormasyon. "I've also been in touch with a wedding planner who will help us with the logistics and make sure everything goes smoothly." "Excellent," sabi ni Mr. Guevara na tila satisfied sa kanilang mga plano. "Pero wag nating kalimutan ang rehearsal dinner. Kailangan natin itong ayusin para masiguro na maayos ang lahat sa araw ng kasal." "Of course, Dad," sabi ni Isaac na tumingin kay Laila upang tiyakin ang lahat ng detalye. "We'll make sure everything is covered." As they continued discussing the plans, nagbigay si Mrs. Guevara ng ilang suggestion. "I think we should also consider arranging a special segment during the reception, right? Maybe a video montage of memorable moments from your lives." "That's a wonderful idea," sabi ni Laila, naglalagay ng isang note sa kanyang phone para hindi makalimutan. "We can work on that." Mr. Guevara then raised another important point. "Isaac, what about the legal documentation? We need to make sure everything is in order." Isaac nodded. "We'll get in touch with our legal advisor to make sure all the paperwork is handled correctly. It's important to make sure we're fully prepared." As the conversations continued, Laila felt the weight of the preparations, but was determined to follow through. "We should also think about the honeymoon. Do you have any ideas, Isaac?" Isaac smiled. "Actually, I've been thinking of a trip to the Maldives. It's a beautiful destination, and I think it would be a perfect way to start our life together." Laila's eyes widened slightly at the mention of the Maldives. "That sounds amazing. I'm sure we'll have a great time." Meanwhile, as they discussed further, nagbigay ng mga suhestyon ang mga magulang ni Isaac para sa mga detalye ng kasal. Lahat ng ito ay tila kumpleto na sa kanilang mga plano. Ngunit ang tanong sa isipan ni Laila, kung paano nila mapapanatili ang kanilang pagkakaayos sa kabila ng mga planong ito. Isaac, noticing Laila's preoccupation, tried to reassure her. "Don't worry, Laila. We'll handle everything. It's going to be all right." Laila managed a small smile, though her mind was racing with the many details still to be worked out. "Yes, Isaac, I'm sure it will be." They continued their discussion, making sure every details was carefully planned and executed. Kahit na alam nilang
Ito ay isang pagsasanay sa kanilang relasyon. Pauwi na si Isaac nang matapos niyang ayusin ang lahat ng papeles. Bahagya niyang tiningnan ang oras. Hating gabi na pala. Sinuri niya ang mensahe ni Laila na nagsasabi na matutulog na ito. Paglabas ng kumpanya, naglakad si Isaac patungo sa kanyang sasakyan nang bigla siyang natigilan. Hindi niya namalaya na may paparating na kotse na mabilis ang takbo. Isang malakas na tunog ang sumalubong sa kanya at nadarama niyang nawawalan ang kanyang balanse. Nang magising siya mula sa pagkakauntog, nagulo ang kanyang paningin at ang lahat ng bagay sa paligid niya ay tila umiikot. Agad na umalis ang driver ng sasakyan at tumakbo palayo. Dali-dali namang sumugod ang mga tao sa lugar at tinawag ang ambulansya. Isang lalaki ang agad na nagsabi, "Tawagin niyo ang ambulansya! May aksidente!" Hindi nagtagal dumating ang ambulansya at dinala si Isaac sa pinakamalapit na hospital. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at ang kanyang ulo ay nakabuhol sa mga bendahe. Kasama sa pagdating ng ambulansya ay ang balitang nalaman ni Laila mula sa kanyang mga kaibigan. "Isaac! Isaac! Anong nangyari?" Sigaw ni Laila nang makarating siya sa hospital. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis sa pagkabahala habang nagmamadali siya sa loob ng emergency room. Nang malaman ni Laila ang sitwasyon mula sa mga doktor, agad siyang napayuko. "Ano ang mangyayari sa kanya? Paano siya?" Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Ma'am, comatose po ang kondisyon niya," sagot ng doktor. "Hindi namin matitiyak kung gaano katagal siyang magiging ganito. Ngunit gagawin namin ang lahat na makakaya namin para magising siya." Nagpasya si Laila na manatili sa hospital, kahit na ito ay magdamag. Ang bawat oras ay tila napakabigat sa kanya habang tinitingnan si Isaac sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay nakakabit sa mga tubo at makinarya. Ang tanging nagagawa niya ay ang maghintay at magdasal na magising siya. Paglipas ng 6 na buwan, si Laila ay patuloy na nagbabantay sa tabi ni Isaac. Sa kabila ng mga pagkakataong tinangkang hikbi ng puso, ipinakita niya ang lahat ng lakas na mayroon siya para kay Isaac. Sa wakas isang araw, nagising ito. Sa kanyang pagmulat, ang kanyang mga mata ay kumislot ng konti. Nakita niyang ang unang muka na tumambad sa kanya ay si Laila, na umupo sa tabi ng kanyang kama na puno ng pag-asa. "Laila," bulong ni Isaac. Ang kanyang tinig ay mahina. "Where am I?" Nagmamadaling tumayo si Laila. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at saya. "Isaac, nagising ka na. Ang dami mong pinagdaanan." Ang mga doktor at nurse ay nagmadali sa kwarto. Nagsimula silang mag-check at tiyakin ang kondisyon ni Isaac. Ang pinakamasakit na bahagi ng lahat ng ito, hindi pa rin sigurado kung ano ang susunod na hakbang para kay Isaac at sa kanilang relasyon. Ngunit sa mga sandaling yun, sa pagtingin ni Laila sa mata ni Isaac, hindi na siya nag-alinlangan. Alam niyang ang pagmamahal niya sa kanya ay hindi matitinag, kahit gaano man kahirap ang kanilang pinagdadaanan. Pagkalipas ng ilang araw mula nang magising si Isaac, unti-unti siyang bumabalik sa dati niyang routine. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Habang nagbabasa siya ng mga notifications sa kanyang cellphone, isang larawan sa Facebook ang biglang umagaw ng kanyang atensyon. Isang larawan ni Laila na may kasamang ibang lalaki. Nakaakbay ito kay Laila at masayang-masaya ang ngiti ng dalaga. Agad na nanikip ang dibdib ni Isaac. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang naramdaman niya. Hindi na siya nakapagpigil. Dinayal niya agad ang numero ni Laila. "Isaac?" Sagot ni Laila, tila naguguluhan kung bakit ito tumatawag sa kalagitnaan ng gabi. "Laila, sino yung lalaki sa picture?" Diretsyong tanong ni Isaac. Ang tono niya'y matigas at malamig. "Ha? Ano bang sinasabi mo, Isaac?" Tugon ni Laila. Hindi agad naintindihan ang pinanggagalingan ng galit ng binata. "Don't play with me, Laila. Yung lalaking kasama mo sa Facebook. Ang sweet niya pa. Tapos hindi mo malang sinasabi sa akin? Akala ko ba magka-partner tayo?" Halos sigaw na ang boses ni Isaac. Hindi maitago ang nararamdaman niyang selos. Nabigla si Laila. Sa inakusa ni Isaac, hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-big deal para dito ang isang larawan.
Isaak, hindi mo naiintindihan. Kaibigan ko yun. Matagal na kaming hindi nagkita kaya lang kami nagkaroon ng picture. Walang ibig sabihin yun. Paliwanag ni Layla, pilit na kumakalma kahit na nararamdaman niyang nasasaktan siya sa mga sinabi ni Isaak. Kaibigan, hindi ba't dapat sinasabi mo sa akin yan? Para ano, Layla? Para magmukha akong ewan? Patuloy na singhal ni Isaak. Hindi pa rin mapakali. Hindi na napigilan ni Layla ang kanyang luha. Isaak, wala akong ginagawang masama. Hinding-hindi kita lolokohin. Kung ganito lang lagi ang magiging reaksyon mo, bakit pa tayo nagkasundo? Para saan pa tong lahat? Huling sigaw ni Layla sabay pahid ng luha sa pisngi. Sandaling natahimik si Isaak. Nang makita niyang umiiyak na si Layla, tila may kumurot sa kanyang puso. Hindi na niya kayang makita ang babaeng mahal na mahal niya sa ganitong kalagayan. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon niya. Sa totoo lang, matagal na niyang nararamdaman ang ganito para kay Layla. At ngayon nakikita niyang nasasaktan siya dahil sa kanyang kagagawan. Layla, I'm sorry. Mahina niyang bulong. Malayo na sa tono ng galit kanina. Isaka, ano ba talagang problema? Bakit ka nagagalit ng ganito? Lumuluhang tanong ni Layla. Dahan-dahang lumapit si Isaac kay Layla at walang sabi-sabing niyakap niya ito ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng balikat ni Layla habang umiiyak pa rin ito. I was just scared, Layla. Natatakot ako na mawala ka. Mahinang sabi ni Isaac, halos pabulong. Alam ko, hindi kita dapat pinagdududahan, pero please, wag mo na akong iwan. Mahal kita, Layla. Matagal na. Nagulat si Layla sa narinig, ngunit sa halip na magsalita, lalo lang niyang isinubsob ang mukha sa dibdib ni Isaac. Iniiyak ang lahat ng nararamdaman niyang sakit at lungkot. Ramdam ni Isaac ang init na mga luha ni Layla sa kanyang dibdib at lalo pa niya itong niyakap, na para bang ayaw na niya itong pakawalan pa. I'm sorry, Layla. Please, forgive me. Muling sabi ni Isaac habang hinahaplos ang buhok ni Layla. Nagtagal sila sa ganong posisyon. Walang nagsasalita. Ngunit puno ng emosyon ang bawat sandali. Alam nilang pareho, sa puntong yun, na may isang bagay na nagbago sa kanila. Sa pagitan nila, isang bagay na mas malalim at mas totoo kaysa sa lahat ng plano at kasunduan na pinagsimulan nila. The wedding day finally arrived, and the atmosphere was filled with excitement and anticipation. Layla stood in the front of the mirror, her heart pounding as she adjusted her wedding dress. She couldn't believe this was happening. She was about to marry Isaac, the man who had started as a stranger but had now become the love of her life. Ready na ba, Layla? Tanong ni Sandra, her maid of honor, as she entered the room. Layla nodded, a mix of nerves and happiness evident on her face. Sobrang kinakabahan ako pero sobrang saya rin. Sandra smiled, giving her a reassuring hug. Everything will be perfect. You and Isaac are perfect together. Meanwhile, in another room, Isaac was getting ready with his best man. He adjusted his tie, his mind drifting to all the moments that he had led to this day. He remembered how he had taken Layla's umbrella just to have a reason to see her again. Now, that same umbrella was lying in a box, waiting for the perfect moment. Ready ka na ba, bro? Tanong ng kanyang best man. Isaac smirked, a glance of determination in his eyes. I've been ready for this for a long time. The ceremony began, and the guests stood as Layla walked down the aisle. Isaac's breath caught in his throat as he saw her. She was stunning, a vision of beauty and grace. Hindi maalis-alis ang mga mata niya sa babaeng pinakamamahal. And in that moment, he knew he was the luckiest man alive. Layla met Isaac's gaze as she approached the altar. The world seemed to fade away, leaving only the two of them. She could see the love and admiration in his eyes, and it made her heart swell with emotion. As they stood before the altar, the priest began the ceremony. Every word spoken felt like a promise, a vow to cherish
and love each other for the rest of their lives. Isaac held Lila's hands tightly, his thumb gently stroking her fingers. "And now, by the power vested in me, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride," the priest declared. Isaac smiled, lifting Lila's veil with care. Their eyes met, and time seemed to slow as he leaned it, gently pressing his lips to hers. It was their first kiss as husband and wife, and it was perfect, soft, sweet, and full of love. The guests erupted in applause, but for Isaac and Lila, there was only each other. As they pulled away, Isaac couldn't help but whisper, "I love you, Lila." Tears welled up in Lila's eyes, but they were tears of joy. "I love you too, Isaac." After the ceremony, as they greeted their guests and received countless congratulations, Isaac pulled Lila aside. "I have something for you," he said, his voice tinged with excitement. Lila took at him curiously as he reached for a small box. When he opened it, her eyes widened in surprise. Inside was her beloved umbrella, the one he had taken months ago. "You kept it all this time?" "I promise I'd give it back, right? But more than that, it was my way of holding on to you, even before I realized I was falling in love with you." Lila felt her heart swell with love as she took the umbrella from the box. It wasn't just an object anymore. It was a symbol of their journey, of the unexpected turns that had led them to each other. As the day turned into evening, the newlyweds shared their first dance. Lost in each other's arms, they were surrounded by friends and family. But in that moment, it felt like it was just the two of them, dancing to the rhythm of their love. Their life together was just beginning, but they knew that whatever challenges came their way, they would face them together, hand in hand. The love they had found in each other was unbreakable, and it would carry them through the years, stronger and deeper with each passing day. And as they left the reception that night, Isaac held the umbrella over them, shielding Lila from the gentle rain that began to fall. It was a sweet reminder of how their story had started and how it would continue, filled with love, laughter, and countless memories yet to be made. At dito na po nagtatapos ang inspirational love story na sana ay patuloy niyong subaybayan. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.